everyone! This is your Mama Mia ulit para magbigay sa inyo at maghatid sa inyo ng panibagong kwento sa araw na ito. And yes, it's still Holy Week, pero andito pa rin tayo. Sana nga magtuloy-tuloy ito dahil kung hindi, the next few days na naman tayo makapag-upload. Anyways, enjoy na muna natin ang nandito at wag na muna nating isipin ang bukas. Charot lang. Grabe naman ang sinabi mong yon, Mama Mia. Anyways, hello ako kay Grace Sarmiento, kay Nariza Quezo, maraming salamat. Negrita Colaija, Key Sharot, Gail Easy, Joy Joya, maraming salamat. Lucille Galinea, hello rin po kay Chazy Chay, Andreline Reyes, maraming thank you. Christina Season, Jaime Rodriguez, Hazel Orbina, watching from Alabang, maraming thank you. Hi din kay Charlene Baclohan, Jarpiang homies daw sila, hello po sa inyo. Lina Ladeza, maraming salamat. Nora Barrido Hamandre from Muscat, Middle East. Rosana Crisostomo, Maricel Mina, Elsica Lopez, maraming salamat all the way from Kingdom of Saudi Arabia. Kay Rhea Abad, thank you so much sa iyong pakikinig. Ayon, hello raw kay Ziotekit Osabel from Bukidnon. Maraming salamat sa inyo dyan. Melissa Pugay, 2411, maraming thank you. Sally Buma, hello rin kay Josephina, thank you so much. Julian Ramilo, maraming salamat. Alcura Ukit Lino Dizon, Honey Jean Doronio, Rosie Botones, maraming thank you sa'yo. Hello rin kay Maria Teresa La Chica, maraming salamat, or La Checa. Hello rin kay Linda Abinales, maraming salamat. Annalyn Morales, hello rin kay Jonalyn Cabudol, thank you so much. Ann Crisostomo, Ismael Saumay, maraming salamat. Ma'am Judith McGovern, thank you very much ay yung pakikinig, and together with your husband, thank you so much. Rosie Uni, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig, sa mga hindi pa po nabasa, nako, susubukan nating basahin ang inyong mga pa-shoutout sa susunod nating kwento. Wag na nating patagalin. Nako, kayo ba'y naranasan nyo ng maloko? Eto na po ang ating tampok na kwento sa araw na to, dito lamang sa Dear Mama Mia. Bakit ba napakamadali para sa iba na gumawa ng kasalanan at sirain ang pangakong matagal nang iningatan? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat at sa inyo po na mga tagapakinig ng programang ito. Lalong-lalo na sa iyo, Mama Mia, at sa mga bumubuo ng programang ito. Una sa lahat, hindi po ako sure kung talagang dapat kong i-share ito. Siguro overwhelming lang ang pain na nararamdaman ko. Overwhelming lang ang sakit. Na para bang nalulunod na ako, para bang hindi na ako makaahon at hindi na ako makahinga. Kasi po, niloko niya ako. Ang isang taong hindi ko akalain na tatapusin din pala lahat ng mga sinimulan naming buuin. Hindi ko akalain na kailangan pa niyang hintayin na makadepende na ako sa kanya ng tuluyan bago niya ako iwanan at ipagpalit sa iba. Mama Mia, gusto ko lang magpasalamat sa kanya. Dahil siya ang bumuo ng halos isang dekada ng buhay ko. More than decade pa nga eh. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Geraldine. Isang babaeng sa kasulukuyan ay wasak na wasak at durog na durog ang pagkatao. 10 magagandang taon. 10 years kaming magkasama. 7 years, 8 months, and 15 days as boyfriend and girlfriend. Plus 2 years and 3 months and 13 days of being married. Pareho po kami noon ng paaralang pinag-aaralan. Dun nga po kami nagkakilala. First year college nung nagkakilala kaming dalawa. Sabi ng karamihan sa mga kaibigan ko, matagal na raw niya akong crush. Siya ang unang lumapit. Siya ang gumulo sa tahimik kong mundo.
Siya ang pumukaw sa natutulog kong puso. Tapos bakit ngayon? Bakit ngayon kung kailan gising na ako at nakadepende na ang puso ko sa kanya, ay tsaka pa niya ako sisirain at bibitawan? Ayoko kasi noon, Mama Mia, na lapit ng lapit sa mga lalaki. Isa po ako sa mga babae na talagang iniiwasang lumapit at makipag-flirt sa kahit na sinong lalaki. Ang gusto ko noon ay mag-aral ng mabuti, makapagtapos, at syempre to make my parents proud. Pero, Mama Mia, may mga pagkakataon din naman na nagkaka-crush ako. Hindi ko nga lang pinupursu, ina-admire ko lang mula sa malayo dahil hindi nga ako yung tipo ng babae na nagbibigay ng motibo. At alam niya yon. Kilalang kilala niya ang pagkatao ko. Alam niya kung anong klase akong babae. Ilang beses ko na rin siyang binasted. Ilang beses ko na rin siyang hinindian nung ako ay kanyang nilapitan. Not twice or thrice, pero maraming beses po. Ayoko kasi noon na magkaroon ng relasyon na hindi naman seryoso. Oo, college pa ako noon at dapat hindi pa nagseseryoso sa buhay, but I don't date just to have fun. I date to marry, Mama Mia. Kaya pag hindi ako sigurado, pag meron akong nakikitang red flag, ay hindi ko talaga pinapansin. Pero hindi po siya nag-give up. Hindi po nag-give up ang lalaking itago na lang natin sa pangalang Anthony. Sabi pa niya ay gusto daw niya talaga ako. Ang totoo niyan, ang kanyang kaklase na itago na lang natin sa pangalang Harold ang naging tulay naming dalawa. Magkaibigan po si Harold at ako. At si Harold din naman ay boyfriend ng isa kong matalik na kaibigan. Si Harold ang nagbigay sa kanya ng cellphone number ko. Si Harold ang naging tulay naming dalawa. Noong una ay ayaw pang ibigay ni Harold ang number ko raw sa kanya. This is according to Anthony. Pinilit lang daw niya si Harold dahil gusto raw talaga niya ako. Minsan naman siyang nagpapahaging doon sa classroom ko, Mama Mia, kaya lang hindi ko talaga siya pinapansin. Ninikitian ng konti pero agad din namang iniiwan. Ayoko kasing ma-attach. Ayoko kasing magkaroon ng katiting na pagkakataon na pwede akong ma-in love sa isang tao. Ang totoo niyan, Mama Mia, si Harold po ay wala na sa mundong ito ngayon. Nadisgrasya po siya sa motor at sumalangit nawa ang kaniyang kaluluwa. Pero kung minsan, iniisip ko sana hindi na lang binigay ni Harold ang number ko. Sana hindi na lang niya ibinigay kay Anthony ang cellphone number ko. Kung hindi niya sana naibigay yon, sana tahimik pa siguro ang mundo ko ngayon. Sana nakahanap ako ng totoong taong hindi ako lolokohin at hindi ako sasaktan. Kasi, tignan mo, binigay nga niya kay Anthony ang cellphone number ko sa pag-aakala niyang totoong mahal na mahal ako ni Anthony. Totoong hindi niya magagawang lokohin ako. Totoong hindi niya magagawang ipagpalit ako sa iba. Pero ngayon, nagawa pa rin niya. Sinaktan lamang niya ako, ginago at niloko. Pasensya na po pala kayo, Mama Mia, kung medyo maguluhan man kayo sa kwentong ito. Sa kwento ng pagkakalahad ko, kasi hindi po talaga ako marunong magkwento, lalo pat nasa stage pa ako ngayon na sobra akong nasasaktan. Kayo na po sana ang bahalang umintindi ng kwento ko. So ayun, nung nalaman nga niya at nakuha nga niya ang cellphone number ko, ay nag-umpisa na siyang mag-text sa akin. Pa-English pa talaga siya nung mga panahon na yon. Hi, can you be my textmate? Text niya sa akin isang gabi na matapos na akong mag-prepare para matulog na sana. Who you?
Tanong ko naman na pa-jejemon pa talaga ang spelling. Mama Mia, ang totoo ay medyo nag-nosebleed pa ako sa kanya nung mga panahon na yon kasi napaka-English speaking ng dollar niya. Lagi niya akong tinatanong kung kumain na raw ba ako, kung kumusta ang araw ko, kumusta ang school, at kung ano-ano pa in English way. Kaya minsan, naiirita din ako at hindi ako nagre-reply. Bakit pa kasi pa English-English yung taong to, halata namang Pinoy na Pinoy. Pero Mama Mia, lahat naman siguro ng lalaking humihingi ng cellphone number ng isang babae ay iisa lang ang natatanging gusto. Ang makascore, ang manligaw. At yun nga ang kanyang punto noon kung bakit niya hiningi ang number ko. Para manligaw. To be honest, Mama Mia, wala po akong crush doon sa school na yon. To be honest, ang mga crushes ko po halos artista. O di kaya naman yung mga hindi ko pwedeng makuha. Transferee pa ako sa school na yon nung taon na yon. Tapos, lagi pa talaga akong nakapalda. Ewan ko, mas komportable talaga akong nagpapalda nung mga panahon na yon at napaka Maria Clara talaga ng dating ko. Isang babaeng hindi halos nakikipag-usap sa kung sino-sino mang lalaki. Tapos, kinikilig talaga ako nung mga panahon na yon na lagi niya akong pinupuri, hindi dahil sa pisikal kong anyo, kundi dahil sa personalidad ko. Kung paano ko raw dalhin ang sarili ko. Pero syempre, hindi ko pwedeng pairali noon ang emosyon ng pagkakilig ko every time na nakakatanggap ako ng mga appreciation message mula sa kanya. Siguro dahil na rin English spokening siya, kaya naman nakakakilig talaga kapag nag-e-express siya sa akin kung paano niya ako hangaan noon. Kaya ayun, nanligaw nga siya sa akin. At dahil hard to get talaga ako, ay hindi ko po siya pinapansin masyado. Inisip ko kasi noon, those people and those women who are hard to get are hard to forget. Pero hindi rin pala. Hindi rin pala dahil kahit nga mag-asawa na kami ay nagawa pa niya akong kalimutan at pumatol sa iba. Nagawa pa rin niya akong saktan. Hindi ko alam kung ganti ba niya ito sa pagpapahirap ko sa kanya noon na nanliligaw pa siya sa akin. Hindi ko alam kung talaga bang mahal niya ako noon o nadya-challenge lang siya dahil hard to get talaga ako. Mama Mia, ilang beses ko po talaga siyang binaste. Hindi lang isa, dalawa o tatlo. Kasi hindi ko talaga siya bet nung una eh. Medyo may pagka-chubby kasi siya. Tapos, Mama Mia, bungal pa siya nung mga panahon na yon. Wala pa siyang marpel kaya naman hindi ko talaga siya nagugustuhan pagdating sa pisikal niyang anyo. Yung best friend ko nga ay tawa ng tawa kapag tinatanong niya ako kung bakit hindi ko pa sinasagot si Anthony. Dahil lagi kong sinasabing hindi ko gusto ang pisikal niyang anyo. Ano yung hindi mo gusto sa kanya? Yung pagkabungal niya? Sabi niya tapos tatawa na naman ito ng tatawa. Hindi naman po talaga sa pagmamayabang pero may itsura po talaga ako. Hindi lang po iisang lalaki ang sumubok na makakuha noon ng matamis kong oo. Sadyang siya lang talaga ang pinaka-persistent. Siya lang talaga ang pinaka-consistent. Alam mo, nakakatakot eh. Bakit ka natatakot sa kanya? Tanong ng best friend ko. Siguro natatakot ka na kapag naghalikan kayong dalawa lulusot lang yung dila at labi mo, no? Sabi niya sabay tawa ng malakas. Ikaw talaga? Mapanghusga? Bakit hindi ba totoo? Medyo, sagot ko na siyang ikinatawa naman niya. O see? Mapanlait ka rin pala kaya siguro tayo mag-best friends. Mama Mia, tanong pa niya sa akin noon,
Paano daw kaya kung subukan ko itong sagutin para malaman ko kung masasaktan ba ako kapag lulusot lang ang dila o ang labi ko kapag nag-lips to lips kaming dalawa? Pero tama nga pala siya. Masasaktan nga pala ako pero hindi dahil doon sa kaniyang pagkabungal. So ayun, dahil nga masyado siyang mapilit, masyado siyang makulit ay naging kami rin sa wakas. Mama Mia, kahit hindi ko gusto ang pisikal niyang anyo, ay dun po talaga ako na fall sa sobra niyang pag-e-effort sa akin. Hatid sundo niya ako, kahit saan ako magpunta, kahit hindi sa school, kahit sa mga group projects, mga group outings at kung saan-saan pa, ay lagi niya akong hinahatid sundo. Kahit pa nga siguro sa gyera ako pumunta o kahit pa nga siguro sa forest ay nandun pa rin siya. Lagi siyang napaka-ma-effort sa akin. Lagi niyang sinisiguradong komportable ako, busog ako at masaya ako. So sino ba namang babae ang hindi mapofall sa ganon, hindi ba Mama Mia? Lahat naman siguro tayong mga babae ay nagkakagusto tayo sa mga lalaking todo kung umeffort sa atin. Sa mga lalaking hindi tayo pinapabayaan. Sa mga lalaking laging inuuna ang ating kapakanan. At yun nga po si Anthony. Kaya nga po, hindi nagtagal ay naramdaman ko na unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Grabe talaga siyang umeffort, Mama Mia. Siguro, kaya nga rin siguro na fall yung kabit niya sa kanya. Dahil napaka-ma-effort. Nagbibigay ng flowers at teddy bears kahit na wala namang okasyon. Tapos may couple shirt pa na para talagang napaka in love at napakabuting tao. Grabe niya kung ako ay spoiled. Grabe niya akong mahalin. To the point na hindi mo na talaga maiisipan na magkakaroon ka pala ng karibal sa kinakaharap mo. Akala ko kasi ay hindi niya ako kayang saktan. Nagpapa-hard to get pa ako nung mga panahon na yun dahil nga sabi nila kapag mahirap kang makuha ay mahirap ka ring kalimutan. At nakita ko naman sa kanya na mahal niya ako. Nakita ko sa kanya na inaalagaan niya ako. Without knowing na sumusobra na pala ang tiwalang binibigay ko sa kanya. Yes, oo Mama Mia, hindi ko maipagkakailang meron rin akong mga shortcomings o mga pagkukulang ilang babae sa aming relasyon. Pero tinotolerate niya ako sa mga pagkukulang ko na yon. Lahat ng mga bagay na pinakita ko sa kanya, lahat yun totoo at walang peke. Minsan nga may pagkamaldita ako pero pinapakita, pinaparamdam at sinasabi naman niya sa akin na tanggap niya ako bilang ganon. Kaya naman hindi ko akalain na meron pala siyang mga tinatagong issues. Grabe din po ako kung magselos, Mama Mia. Kasi nga, mahal na mahal ko siya. Kasi nga, mahal na mahal rin niya ako at takot ako na baka dumating yung pagkakataon na iwanan niya ako. So sobra akong magselos sa kanya. Sobra-sobra. Without knowing na parang nga po palang Bluetooth ang mga lalaki. Kung napapalayo sa pair device nila, ay maghahanap ng ibang ipipair na mga devices. So ayun, nag-graduate na kaming dalawa. Tapos siya agad na nag-take ng kanyang board exam. Sa awa naman ng Diyos, first take pa lamang ay nakuha na agad niya ang pagkapasado. Samantalang ako, mas tinais kong mag-enjoy muna. Mas tinais kong mag-rest muna dahil medyo napagod po ako sa pag-aaral nung mga panahon na yon. I wanted to take life easy. At dahil nga pasado na siya sa kaniyang board exam, dito na nag-umpisa kung kailan kami nagka-long distance relationship. Siyempre, meron na po siyang trabaho noon. Kaya naman through text and call na lang ang amin pong kadalasan na komunikasyon. Wala din namang problema sa akin na magtrabaho siya sa malayo. Malaki po talaga ang tiwala ko sa kanya.
Nakarating na siya ng Zamboanga City, Mama Mia. Kung saan-saan na siya itinatapon para sa kanyang trabaho. I mean, ini-assign. Magaling din kasi siya sa trabaho niya. Kaya naman, kung merong mga branches ng kanyang kumpanyang pinagtatrabahuan na nagkakaproblema, ay pinapapunta siya doon. Samantalang nung mga panahon na yon ay nagtrabaho na rin ako pero sa lugar lang din namin. Hindi na ako umalis pa sa lugar namin dahil nakahanap naman ako ng matinong trabaho na mayroon ding maganda-gandang pasahod. Mama Mia, dumating din sa time na pumasok po siya sa training. Sabi niya gusto raw niyang maging man in uniform. Gusto niyang magpulis. Noong time na yon ay hindi talaga ako nakapunta para ihatid siya sa kanyang training. Medyo busy din kasi ako noon sa opisina. Maraming mga deadlines at hindi pa ako pwedeng umabsent noon kasi marami na rin ang nakapag-leave na mga kasamahan ko. Sa trabaho ko kasi, Mama Mia, hindi pwedeng sabay-sabay na umabsent ang lahat ng empleyado sa iisang department dahil kung nagkaganon ay masasarado po talaga kami. Sa sales po kasi ako na-assign. Kaya naman, Mama Mia, mas inuna ko po ang trabaho ko nung mga panahon na yon. Pero kahit hindi ko siya naihatid ay tumawag naman ako sa kanya. Halos ilang oras din kaming nagkatawagan at napaiyak pa nga ako sa kadahilanan na alam kong ilang buwan din kaming hindi magkikita. Ilang buwan din siguro kaming magtitiis sa panakanakang communication dahil bawal naman ang cellphone daw sa loob. Kaya naman, Mama Mia, masakit man para sa akin ay hindi ko pa rin yun ininda. Mas pinili ko pa rin intindihin ng propesyon na pinipili niya. Ewan ko ba kung bakit niya pinili ang pumasok sa ganon, pwede naman siyang magtrabaho. Kaya lang, sabi niya, mas pangarap daw talaga niya yon. Tinupad lang niya ang pangarap ng kanyang mga magulang kaya iba ang kursong kinuha niya nung nagkolehiyo kaming dalawa. Inintindi ko na lang, hindi pa naman kami mag-asawa para ako lagi ang unang prioridad niya. Mas dapat nga na mas i-priority niya ang kanyang sarili dahil binata pa siya. Dahil kapag naging mag-asawa na kami, dapat lang na ako at ang mga anak na namin ang kanyang priority. Kaya hinayaan ko siya. Pero Mama Mia, lagi ko po siyang pinapaalalahanan na magpakatatag kahit malayo siya sa akin. Ganon din naman siya sa akin. Lagi niya akong sinasabihan na dapat mas inuuna namin ang aming mga pagmamahalan sa isa't isa. Love, etong paglayo ko sa'yo, hindi to para sa akin ha, kundi para din sa'yo, para sa magiging future natin. Sana naintindihan mo ang desisyon ko at sana meron pa akong babalikan. Oo naman, love, may babalikan ka lagi. Lagi ako mag-aantay sa'yo. Mama Mia, mahirap po. Mahirap na mag-antay lalo pat wala kang kasiguraduhan dahil hindi rin po araw-araw ang komunikasyon naming dalawa. Kaya lang nagpakatatag ako alang-alang sa pagmamahal ko para kay Anthony. Nagpakatatag ako alang-alang sa pagmamahalan naming dalawa. Kahit na napakarami pong mga temptation sa paligid ay hindi talaga ako nagpadala. Alam mo naman kapag nasa opisina ka, di ba Mama Mia? May mga pagkakataon na meron kayong mga kliyente o di kaya naman ay merong mga bagong empleyado na binata na tinutukso-tukso ng iba sa'yo. Pero kahit na marami ang tinutukso-tukso sa akin at meron din namang mga nagpapahaging ng pagpapapansin ay hindi talaga ako nagpadala. Dahil lagi kong iniisip si Anthony. Lagi kong iniisip ang pangarap naming pamilya. Iniisip kong nasa training siya. Iniisip kong nahihirapan siya kaya hindi dapat ako nagpapakasaya dito at lalandi sa iba. Yun po talaga ang pinanghahawakan ko para magiging matatag at manatiling matatag ako sa pangako namin sa isa't isa. Habang magka-LDR kami, ay binigyan pa niya ako ng singsing bago siya umalis, Mama Mia. Dahil sabi nga niya, promise ring daw yun.
Well, kinoconsider ko na rin naman yon bilang engagement ring. Promise ring daw dahil ako na raw talaga ang pinapangako niyang makasama niya sa kanyang habang buhay. Mama Mia, family day nila. Wala ako dahil may trabaho pa rin ako nung panahon na ito. Maraming pagkakataon as in super special occasion na lagi akong wala kasi lagi akong nasa trabaho. Naiintindihan din naman niya yon. Hindi ko nga alam, Mama Mia, kung bakit mas inuuna ko noon ang trabaho eh. Siguro inisip ko rin noon na i-build ko muna ang career ko. Magpakasawa muna ako sa pagtatrabaho at isipin ang career ko at ang sarili ko bago kami pumasok ni Anthony sa seryosong relasyon bilang mag-asawa. Kaya rin siguro hindi ako makahindi, lalo na kapag inaalok ako ng overtime ng boss ko. Trabaho po ang hinanap ko. Gusto ko rin po na ma-promote. Gusto ko rin po na bago pa man kami magpakasal at bumuo ng aming pamilya, ay magkaroon na ako ng career na maipagmamalaki ko. Mama Mia, graduation day niya, dun sa training niya. Wala ako, wala rin ang parents niya. Hindi dahil sa trabaho ko, kundi dahil COVID time na po yun, Mama Mia. Until such time na na-deploy na sila. Mas malayo po ang lugar na pinag-deployan sa kanya. Okay na okay pa kami nung mga panahon na to. Lagi pa akong pumupunta-punta sa kanya. Siya rin naman kapag nagkaroon ng pagkakataon ay pinupuntahan din ako sa lugar namin. Hindi ko alam, Mama Mia. Hindi ko alam na sa pagkakataon pala na yon ay nag-umpisa na pala ang kanyang kalokohan. Nag-umpisa na pala niyang kalimutan ang mga pangakop namin para sa isa't isa. Akala ko kasi noon tulad ko ay iiwasan din niya ang mga tukso. Pero hindi pala. December of 2021. December yun nung namanhikan sila sa bahay namin. Masayang masaya talaga ako nung mga panahon na yun. Sobrang saya. Dahil eto na yun eh. Eto na yun. Eto na ang pagkakataon na uumpisahan na namin ang aming mga buhay bilang mag-asawa. Magkasama na talaga naming buuin ang aming pamilya. Nung panahon na ito ay kakapromote ko pa rin din naman, Mama Mia. Natuwa naman ako sa promotion na yon. Pero mas doble ang tuwa ko nung namanhika na nga si Anthony at ang pamilya niya sa amin. Okay na okay na. Ang totoo niyan, laging sinasabi ng iba, lalo na ng aming mga pamilya at mga kaibigan, na kasal na lang daw talaga ang kulang sa aming dalawa. Pero nitong time na to, hindi ko alam na habang nagpapakasaya ako sa pamamanhikan niya sa akin, sa pagpaplano namin sa aming nalalapit na kasal ay meron na pala siyang ibang kinalolokohan. Hindi ko alam kung saan niya hinahanap ang kapal ng mukha niya na sinasabihan pa niya ako ng I love you, Mama Mia. Tapos nag-I love you din pala siya sa ibang babae. Hindi ko alam kung talagang manloloko lang, kung bakit hindi siya nakokonsensya, na para bang baliwala na sa kanya ang tatlong mahahalagang salitang yon. Hindi ko alam na habang masayang-masaya ako kinikilig sa perfect love story na meron kaming dalawa, ay meron palang nakaambang sisira sa aming relasyon. November of 2022 ay kasal namin. Ang totoo niyan, hindi pa dapat yon ang buwan ng aming kasal. Hindi pa dapat yon dahil meron pa kaming inaasikaso. Kaya lang, Mama Mia, bigla-bigla siyang nagdesisyon. Gusto niya makasal kami agad-agad. Sa hindi pa po dumating yung November, Mama Mia, ay nagpa-process na kami ng aming mga papeles. At ewan ko kung sign na yon o talagang dinadaanan yun ng lahat ng mga magjowang nais magpakasal na habang nagpa-process po kami ng aming mga papers noon, ng mga legality sa aming dalawa, ay marami po kaming pagkakatampuhan at pagdediskusyonan. Oo, marami kaming mga pinag-aawayan habang nagpa-process kami ng aming mga papers para tuluyan na kaming
makapagpakasal dalawa. Ewan ko kung ako lang, pero sinasabi din sa akin noon ng mga pinsan ko na ganun daw talaga kapag nalalapit na ang kasal. Mas napaparami raw ang mga bagay na inyong pinag-aawayan. Kahit pinakamaliliit na bagay ay pag-aawayan nyo pang dalawa. Kaya naman nakampante ako noon. Pero meron talaga kaming naging away na halos hindi ko nakayanin, kaya bigla kong napasabi sa kanya na wag na lang kaming pagpakasal dalawa. Pero siyang nag-insist, Mama Mia. Magpakasal na raw kami sa lalong madaling panahon. Kahit na hindi na yung ingrande na kasal na pinaplano namin. Maganda pa rin naman ang kasal namin. Beach wedding ang ginanap sa aming dalawa. Pareho kasi kaming hindi Katoliko, Mama Mia, kaya naman pastor ang nagkasal sa amin kaya pwede kahit na saang venue. Naging masaya rin naman ang kasal na yon. Kahit na pakiramdam ko ay minadali. Pakiramdam ko ay ininsist niya na mangyari kaagad. Wala akong nagawa dahil gusto ko rin naman talagang makasal sa kanya. Ang totoo niyan, nung sinabi ko sa kanya na ayoko na wag na lang kaming magpakasal dalawa, pag-iinarte lang naman yon, pagpapabebe lang naman yon at alam kong naiintindihan nyo iyon bilang babae. Kaya ayun, masayang masaya. Mama Mia, yung makeup artist ko nung mga panahon na yun, ay tuwang-tuwa. Dahil sabi pa niya sa amin, bagay na bagay raw kaming dalawa. Bagay na bagay raw kaming dalawa ni Anthony. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam na nag-uumpisa pa lang pala ang mas mabibigat na pagsubok para sa aming dalawa. O should I say, para sa akin. Akala ko kasi noon, Mama Mia, gaya ng isang fairy tale, kapag nakasal na kayong dalawa, kahit anumang pagsubok ay kakayanin nyo ng lagpasan. And they live happily ever after, ika nga, sa movies and sa fairy tale books, 'di ba? Pero hindi pala yon ang mangyayari. Hindi pala yon ang magiging sukatan ng lahat. Ewan ko kung hindi ko lang talaga nakita ang mga red flags, ang mga signs mula noon. O talagang bulag na bulag lang ako sa pagmamahal ko para sa kanya. Hindi ko alam. Lagi kong nasasabi sa sarili ko na wala namang nagbago. Pinapakita pa rin naman niya sa akin na mahal niya ako. Ewan ko kung talagang walang nagbago o bulag lang talaga ang lola niyo sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa asawa ko. Grabe po ang tiwalang binigay ko sa asawa ko, Mama Mia. Hindi po ako katulad ng ibang babae na talakera, ng ibang babaeng mapagduda. Well, siguro hindi naman talaga mapagduda ang mga babae by nature. Nagdududa lang kapag may napapansing kakaiba. Nagdududa lang kapag may nakikitang hindi dapat. Pero ewan ko kung bakit wala akong nakita. Ewan ko kung bakit wala akong napansin. Kaya siguro hindi ako mapagduda. Kaya siguro sobrang pagtitiwala ang binigay ko sa kanya. Sa loob ng maraming taon naming magkarelasyon, Mama Mia. Kung merong mang pagkakataon na nagkasala ako at nagkulang ako, yun po ay dahil inaaliw ko lang ang sarili ko, lalo na kapag may pagkakataon na malabo po ang relasyon naming dalawa. Pero swear, kahit pakunin ako ni Lord agad-agad, wala po talaga akong ginawang masama. Hanggang chat-chat lang naman yon para ma-divert lang ang utak ko. Hindi po umabot sa pagkakataon na nakipagkita ako at nakipag-anuhan sa mga lalaking nakaka-chat ko. Sadyang iniaaliw ko lang talaga ang sarili ko nung mga panahon na yon, pero hindi naganap yon nung mag-asawa na kaming dalawa, Mama Mia. Siyempre mag-asawa na, may pangako na sa Diyos. Involved na ang Panginoon sa relasyon namin kaya nakakahiya na pong magloko. Pero hindi ko alam, Mama Mia, na ito pa palang magiging simula ng pagbagsak ng mga pangarap ko. August of 2023, one Sunday night, 8 p.m. Mama Mia.
Nung mga panahon na yon ay meron pa akong pinind na isang post na aliw pa talaga ako. As in, about relationship yun, about being with someone na mahal mo at mahal na mahal ka. Tapos, being with someone na soulmate mo, na talagang nakatakda kayo para sa isa't isa. Ang totoo niyan, nakatag pa siya sa post ko na yun. And then, until someone texted me. Kakaibang text yun, Mama Mia. Sabi niya, baka masaya lang daw kaming dalawa sa Facebook. Baka masaya lang daw kaming dalawa sa internet. Pero ang totoo ay inaanay naman na daw ang relationship namin. Ang totoo ay meron naman daw sumisira ng palihim sa aming relasyon. Hindi ko yun pinansin. Hindi ko yun pinansin, Mama Mia. Pero persistent ang text na yun. Hindi lang makaisang beses. Sino ka ba talaga? Tanong ko. Isang taong nagmamalasakit. Isang taong nagmamalasakit para sa'yo. So ayun, para matigil na ang taong yon ay pinuntahan ko kaagad kasama ng isa kong kaibigan ang kampo kung nasaan si Anthony. Mama Mia, nanginginig pa ang mga tuhod at mga kamay ko habang bumabiyahe kami papunta sa kampo. Sinasabi noon ng puso ko na hindi ka dapat nagtitiwala sa mga kung sino-sinong nagte-text sa'yo. Dapat mas pinaniniwalaan mo ang pagmamahalan ninyong dalawa. Dapat mas inuna mong paniwalaan ang asawa mo kaysa sa isang taong hindi mo naman kilala na sinisira lang ang relasyon ninyo. Dahil sa mga sinasabi ng puso ko noon ay nagdalawang isip pa ako kung itutuloy ko pa ba ang pagpunta doon sa kampo nila. Kaya lang, Mama Mia, kung gaano ka persistent ang puso ko na walang ginagawa ang asawa ko, ang utak ko naman ay may ibang sinasabi. Paano pala kung totoo yung sinasabi ng nag-text? Di magmumukha kang tanga. Paano pala kung totoo talagang niloloko ka ng asawa mo? At isa pa, kung wala kang mahuli sa kampo, di ayos yun. At least mapanatag ka talaga na walang kinababaliwang iba ang asawa mo. In the end, nanaig ang curiosity ko, nanaig ang utak ko in short. Pero nung nakapunta ako sa kampo, Mama Mia, ay doon huling-huli ko talaga ng dalawang mga mata ko. Huling-huli ko, Mama Mia, ang ginagawa nilang dalawa na magkasama pa talaga sila ng kabit niya. Sa hinaba-haba ng panahon na naging magkarelasyon kaming dalawa ni Anthony, yun ang pinakaunang nakakahiyang bagay para sa aming dalawa. At yun po, dahil nga po hindi ko napigilan ng sarili ko, ay nagwala ako. Kung gaano ako katahimik na babae, kung gaano ako kahinhin sa paningin ng iba, ganun po kabaliktaran kapag ako ay nagalit. Talagang parang bombang sumasabog. Galit na galit ako. Hindi ko alam kung paano ko i-release ang galit ko noon. Galit at sobrang sakit ang sabay kong naramdaman, kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nagwala ako, Mama Mia. Sobrang pagwawala yun. Wala pa kasing 1 year mula nung kinasal kaming dalawa, iyon na agad ang makikita ko. Bakit hindi ko nahuli nung mag-boyfriend at girlfriend pa lang kami? Bakit ngayon kung kailan kasal na kaming dalawa? Sobra. Para po akong lindol nung mga panahon na yon na ang dami-daming nabulabog. Intensity 10 nga ang tawag nila sa akin eh. At dahil doon ay may nakapag-video sa akin. At nakapag-video din naman ako at ang kaibigan ko sa mga pangyayari. Mama Mia, ang totoo niyan ay nagtrending po ang ginawa kong pagwawala doon sa kampo nila. Kinabukasan ay sinira talaga yung barracks nila. Parang ginawang by team ang bawat kwarto. Mama Mia, yung mga hindi po nakakaalam, doon sa videong sinasabi ko, well, ang nangyari po doon ay nahuli ko po siya sa loob ng kampo nila.
sa loob ng kwarto niya doon na may kasama siyang babae. Yung babae ay naka-half naked pa talaga at nakakumot lamang. Pareho sila ng asawa ko. Yung asawa ko naman ay I think naka-boxer shorts nung mga panahon na yon. Sa sobrang nagdilim ang pakiramdam at paningin ko nung makita ko sila, ay hindi ko na naalalang maging professional. Hindi ko na naalalang maging isang kagalang-galang na babae. Ang tanging naaalala ko lang noon ay ang sobrang sakit at puot na aking naramdaman dahil iniputan ako sa ulo ng lalaking akala ko'y makakasama ko sa habang buhay. Sobrang sakit. Pero pinatawad ko pa rin siya, Mama Mia. Pinatawad ko pa rin siya dahil mahal ko siya eh. Mahal na mahal ko siya. Wala pang isang taon, 'di ba? Wala pang isang taon mula nung ikinasal kaming dalawa. Humingi din naman siya ng tawad sa akin at sinabi niyang natukso lang naman daw siya. Dahil nga malayo kami sa isa't isa. Tinanong ko pa siya kung kailan pa siya natutukso. Sabi niya, noon daw ay natukso na siya pero hindi naman daw umabot sa pagkakataong dinadala pa niya sa barracks. Tanging persistent lang daw ang babaeng to, kaya eto nagpupunta sa mismong barracks nila. Kaya mas lalo akong nagalit dun sa babae. Dahil ang sabi pa niya, pumapayag naman daw yung babae nang wala silang relasyon. Walang commitment kumbaga, dahil alam naman daw nung babae na may asawa siya. Bakit ganun? Bakit may mga taong ganun? Lalo pa mga babae. Hindi ba nakakawala ng dignidad yon? Hindi ba nakakababa ng pagkababae yon? Na pumapayag kang galawin ng lalaki sa kama, samantalang alam mong may asawa siyang inuuwian? Bakit? Maganda ba talaga ang paningin niyo kapag pinapatulan kayo ng mga lalaking may asawa na? Mas maganda ba ang paningin niyo kaysa sa mga asawa nila? Paulit-ulit ko yung tanong sa sarili ko. Pinakita din naman sa akin ni Anthony na nagsisisi siya. Lagi niyang ginagawa ang lahat para lang mabawi ang pagmamahalan naming dalawa. Kaya naman Mama Mia, pumayag akong wag kaming magkahiwalay kahit pa nga nasaksihan na ng buong mundo ang pagwawala ko. Nasaksihan na ng buong mundo ang panlulokong ginawa niya sa akin. Inisip ko noon, wala namang pakialam ang mundo. Kaming dalawa naman to eh. Relasyon namin to, tsaka mag-asawa na kami. Ewan ko kung ako lang, pero talagang iba na kapag mag-asawa na kayong dalawa. Hindi na pareho kapag magjowa pa lamang kayo na basta-basta nyo na lang itatapon ang inyong relasyon. Pero kapag mag-asawa na kasi kayo, Mama Mia, meron na yung pag-asa, meron na yung idea na nabubuo sa utak mo na siya na talaga ang taong makakasama mo hanggang sa iyong pagtanda at maging hanggang sa iyong kamatayan. Ganun na ang pumapasok noon sa utak ko eh. Ganung uri na ng samahan, ganung uri na ng commitment. Kaya naman napakahirap mag-let go. Napakahirap bitawan siya. Kahit na napakasakit, kahit na paulit-ulit bumabalik sa utak ko yung sakit, ay pinatawad ko pa rin siya. Hindi ko pa rin siya iniwanan. Magkasama pa rin kami sa iisang bubong. Pinipilit niyang bumawi. Pinipilit ko rin tignan ang pagbawi niya. Hanggang sa unti-unti, Mama Mia, nararamdaman kong siguro nakapagpatawad na ako. Pero ewan ko ba kung normal lang na kahit alam ko o pakiramdam ko na kapag patawad na ako ay may pagkakataong naaalala ko pa rin yung ginawa niya sa akin. Naaalala ko pa rin yung sobrang sakit ng kanyang ginawa. Hanggang sa dumating ang March of this year. Di ba sabi nga nila, 2025 is year of the snake? Yes, sobra-sobra po na napaka-latest pa ng kwento kong ito. At Mama Mia, dito ko napagdesisyonan na siguro hanggang dito na lang talaga ang lahat. Hanggang dito na lang at tatapusin ko na ang ilang taon at dekada naming relasyon. Yung mga taong nag-idolize ng relationship namin dati, yung mga taong talagang napapasana all sa samahan naming dalawa, pasensya na po kayo. Pero hanggang dito na lang talaga ang lahat.
Hindi ko na talaga nakakaya. Hindi na nakakaya ng utak ko at hindi na nakakaya ng puso ko. Napaulit-ulit niya akong lokohin. Maraming salamat dun sa mga tao na nag-idolize ng aming relasyon. Ang totoo niyan, Mama Mia, kahit na nasaktan ako ng todo, nung inisip ko ng mabuti ay wala naman po akong pagsisisi na nakilala ko siya. Wala naman akong pagsisisi na minahal ko siya at nakipagrelasyon ako sa kanya. Dahil ang totoo, ang 10 taon na yon ay punong-puno naman ng mga kasiyahan. Nung binalikan ko ang aming mga alaala, ay mas matimbang pa rin naman at mas marami pa rin naman ang pagkakataon na naging masaya ako sa piling niya. At mas matimbang pa rin ang sayang yun kaysa sa pasakit na binigay niya sa akin. Maraming salamat sa lahat po nung sumuporta sa amin nung panahon ay kinasal kaming dalawa. Kahit yung iba ay mula pa sa malayo ay nagpunta pa rin sila. Kahit yung iba na mula pa sa ibang bansa ay umuwi para sa aming dalawa. Lagi nilang sinasabi na eto raw ang pangmatagalang relasyon. Eto raw ang klase ng relasyon na pang forever. Yun din kasi ang akala ko eh. Yun din kasi ang nasa isip ko. Kaya lang, sa ngayon, Mama Mia, pipiliin ko na ang sarili ko. Sa ngayon, pipiliin ko ng unahin na mahalin ang sarili ko kaysa sa kanya. Ewan ko, siguro mapagtanim ako ng galit na uri ng tao. Siguro yung iba sasabihin na, patawarin mo dahil asawa mo. Pinilit ko naman po eh. Sinubukan ko naman po pero sadyang hindi ko na kayang magpatawad pa. To be honest, Mama Mia, ngayon ko pa lang po hinarap ang sobrang sakit ng ginawa niyang panluloko sa akin. And to be honest, habang sinusulat ko po ito, ay umiiyak pa rin ako. Oo, umiiyak ako dahil nasasayangan ako sa lahat ng memories naming dalawa. Nasasayangan ako sa pagmamahalan na ibinigay namin sa isa't isa. Kaya lang hindi dapat ako ang nasasayangan dun eh. Dapat siya. Dahil siya naman ang sumira nun. Siya naman ang nagwasak nun at siya naman ang nagsayang ng pagmamahal na binigay ko sa kanya. Siya naman ang hindi nagbigay ng importansya sa relasyon naming dalawa. At gaya nga ng sinasabi ng iba, wala na akong magagawa pa tungkol doon dahil hindi ko naman siya kontrolado. Kahit kontrolin ko pa siya, ang totoo, hindi mo naman talaga makokontrol ang isang tao. Wala na akong magawa pa. Agnais ko lang sanang sabihin kay Anthony, sana maging masaya ka. At sana sa sa susunod mong makakarelasyon, sana matuto ka ng makontento. I love you for the last time. And I'm so sorry for giving up on you. Sorry. Sorry kung hindi ko talaga magawang magpatawad. Sorry kung hindi ko magawang makalimot. Ang hiling ko lamang ay maging malusog ka at alagaan mo lagi ang sarili mo. God bless you. And sorry kung ginagawa ko to. Sorry din sa mga nagawa ko. Sorry din sa nagawa kong pag-e-eskandalo sa pangalan mo. Sadyang nasaktan lang talaga ako ng todo dun sa ginawa mo sa akin. Sadyang nasaktan lang ako na kaya mo akong ipagpalit ng basta-basta sa ibang babae. At ang sakit na yon, ang sakit na nandito pa rin sa puso ko nang siyang nagtulak sa akin para tuluyan ka ng bitawan. Nais ko ring humingi ng patawad sa kaniyang mga katrabaho at kasamahan, Mama Mia. I'm so sorry for being unprofessional in front of you people. Hindi ko alam na kaya ko palang maging ganon. Kaya ko palang maging war freak. Siguro nga nakaka-war freak talaga lalo na kapag nahuli mong niloloko ka. Sa mga hindi pa naloko dyan, naswerte kayo. Sana nga huwag kayong maloko. Kasi hindi po madaling maloko, Mama Mia. Hindi madali
ang sakit na naidulot nito sa buong pagkatao mo. Anthony, alam mo kung gaano kita minahal, kung gaano kita inalagaan, kung gaano kita inintindi, at kung gaano ako nagpakakumbaba para sa'yo. Hindi ko sinasabi na wala akong kasalanan, na wala akong pagkukulang. Pero sana naman, sa mga pagkukulang ko na yon ay kinausap mo ako. Sana naman sa mga pagkukulang ko na yon ay pinagsabihan mo ko. Dahil magkarelasyon tayo eh. Hindi yung basta-basta mo na lang ako binibitawan at basta-basta mo na lang akong niloloko. Hindi ko alam kung naranasan mo. Sana hindi mo maranasan at sana hindi mo maramdaman kung paanong magising ka sa gitna ng gabi at maiiyak ka na lang. Maiiyak ka dahil napanaginipan mo yung nangyari o may napanaginipan ka konektado doon. Napapaiyak ako kapag nagigising ako na wala ka pa rin sa tabi ko dahil nasa trabaho ka pa. Napapanatag lang ako kapag nasa tabi na kita. Pero kapag wala ka sa tabi ko, halos mabaliw-baliw ako sa pag-overthink. Halos hindi ko na magawang kumain, hindi ko na magawang kumilos ng normal. Dahil lagi na lang akong nag-iisip kung na paano ka na, kung sino nang kasama mo, kung ano nang ginagawa ninyo. Hindi ko naman sinasadya yun, Mama Mia. Hindi ko naman po sinasadyang magpakalunod sa sakit na aking nararamdaman, kaya lang hindi ko talaga mapigilan. Hindi ko mapigilang masaktan. Hindi ko papigilang umiyak. Hindi po madali ang depresyon at stress, lalong-lalo na ang trauma na nakuha ko sa ginawa niya. Pero siguro, iisipin ko na lang na meron talagang reason ang lahat. May reason ang lahat kung bakit ako nasaktan at kung bakit nangyari yon. At grateful pa rin ako dahil sa kabila ng lahat ay sinubukan pa rin niyang ayusin ang relasyon naming dalawa. Anthony, ewan ko kung nararamdaman mo, mula nung niloko mo ako at magkasama pa rin tayo sa iisang kwarto, ay napapabangon na lang ako bigla sa madaling araw. Napapabangon ako hindi dahil naiihi ako, kundi dahil pumapasok ako sa banyo para dun tahimik na umiyak. Dahil nagbalik na naman sa panaginip ko ang sakit na pinaramdam mo sa akin. Diba, lagi kang nagtatanong sa akin kung bakit ihi ako ng ihi. Sabi mo pa, magpa-check up na ako dahil baka may diabetes na ako. Pero hindi ihi ang binabalik-balikan ko sa banyo kundi luha. Luhang hindi ko mapigilan sa pag-agos. Dahil hindi talaga madali ang trauma na mararanasan mo kapag ikaw ay naloko ng taong mahal mo. Mako-question mo lahat. Kung totoo bang minahal ka niya, kung totoo bang mga pinakita niyang pagmamahalan ninyo noon, o magaling lang talaga siyang magtago. Naku-question mo rin, pati self-worth mo. Maraming nagsasabi na iskandalosa ako at maldita. Well, name me everything that you want. Sana lang hindi nyo maranasan ang sakit na naranasan ko. Maraming nagsasabi sa akin dun sa comment section ng na-post na video na sana raw hindi ako nag-iskandalo, sana raw hindi ako nag-stoop sa kanilang level, sana raw kinausap ko ng maayos ang asawa ko, sana raw hindi yung babae ang sinabunutan ko. Maraming nagsasabi na pwede ko raw piliin maging kalmado. Siguro hindi nyo pa naranasan kung gaano kasakit ang maloko, na yung talagang huling-huli ng dalawang mga mata mo. Siguro hindi nyo pa danas yun. Dahil kapag naranasan nyo yun at nanatili pa kayong kalmado, hindi ko alam kung totoong nagmamahal kayo. Dahil ako nung mga panahon na yun, kahit gaano ako kakalmadong babae, alam ng mga kaibigan ko yun, talagang nagwala ako. Talagang nagdilim ang paningin ko. Sana sa mga babaeng mapanghusga, sa mga babaeng katulad ko, na nagwawala, kapag nandun sa sitwasyon, sana huwag kayong makaranas ng ganong uri ng sakit. At sana din sa mga babaeng nagiging instrumento para masaktan ng ibang babae,
Sana maranasan nyo ng higit sa 10 beses ang naranasan naming sakit para maintindihan nyo. Maintindihan nyo kung gaano kalaking kasalanan ang ginawa ninyo. Kung paano maguho ang mundo nyo. Kung paano mawala ang mga pangarap nyo. Pati ang respeto ninyo sa sarili nyo. Sorry, Anthony. Pati na rin sa mga magulang mo. Pati na rin sa pamilya mo. Kung sa tingin ninyo ay nadungisan ko ang inyong magandang pangalan. Dahil sa ginawa kong pagpo-post ng video na nag-iskandalo ako dun sa barracks ninyo. Sana mapatawad nyo ako at maintindihan nyo kung saan ako nanggagaling. Siguro Mama Mia, isa rin sa dahilan kung bakit isinulat ko itong kwento ng buhay ko ay para ito na ang magiging sign ko to move on and accept the reality in life na hindi dahil ikinasal na kayong dalawa ay kayo na hanggang sa huli. Hindi dahil sinasabi niyang ikaw ang kanyang palagi ngayon ay palagi ka pa rin niya hanggang bukas. At hindi dahil sinasabi niya ay yun ang totoo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ngayon, pag-iipunan ko pa po ang pang-a-annulment naming dalawa. Kung narinig mo man to, Anthony, sana ikaw na lang ang magpa-annul sa kasal natin. Sana ikaw na lang ang gumastos kung meron ka mang pera dyan. Dahil gusto ko na rin tuluyang lumaya mula sa'yo. At gusto rin kitang tuluyang palayain mula sa ating naging relasyon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pagbibigay ng oras nitong aking kwento. Lubos na gumagalang, Geraldine. Grabe namang sakit ang naramdaman ko habang binabasa ko ang sulat na ito, Geraldine. Siguro nga tama ka, no? May mga tao talagang huhusga sa mga ginawa mo o sa mga naging reaksyon mo sa mga ginawa sa'yo. Maraming taong magsasabi na sana nagpaka-matured ka, sana umalis ka na lang, hindi ka na nag-iskandalo, o sana kahit nag-iskandalo ka, hindi mo na lang pinost. Hindi mo na lang pinost ang asawa mo, hindi mo na lang pinost yung kabit. Pero ang totoo niyan, siguro nasasabi natin yon dahil hindi natin naiintindihan ang kanilang mga nararamdaman. Siguro madali lang sabihin na magpaka-professional, maging mas kagalang-galang, be the bigger person. Ganun yung mga sinasabi ng ibang tao eh. Pero siguro dahil lang yon sa hindi pa natin ranas ang sakit na kanyang nararamdaman. Walang ni isa sa atin ang may karapatan na husgahan kung paano natin ini-express yung sakit na ating nararamdaman. Gaya ng walang ni isa sa atin ang may karapatan na manakit ng damdamin ng iba. Geraldine, umaasa ako na sa pag-share mo nitong kwento mo ay tuluyan ka nang maging okay at tuluyan ka nang makamove on mula sa sakit ng iyong kahapon. At umaasa din ako na ibibigay nga ng asawa mo sa'yo, ni Anthony, ang annulment na hinihingi mo. Dinadasal din namin na sana nga maging maligaya ang puso mo. Maging maligaya ka sa tatahakin mong buhay, be it with someone else in the future o kahit ikaw lang mag-isa. Hindi naman na kasi required ngayon na may kasama-kasabang panahon sa habang buhay. Alam mo yung nakakainis? Ewan ko kung nakaka-relate kayo, no? May mga tao talagang nakakainis na sasabihin na, uy, bakit wala ka pang asawa? Mag-asawa ka na. Ano yung edad mo? Required ba talaga na mag-asawa? Mag-asawa ka na, walang aalaga sa'yo sa pagtanda mo. Ang sarap sagutin, huwag kang mag-alala, hindi naman ako magpapaalaga sa'yo. Huwag mong problemahin, di ba? Ang buhay ko. Parang man ganon. Siguro out of concern lang din nila, kaya nila nasasabi yun. O talagang sanay na sila na sasabihin yun sa ibang tao. Pero those things are really insensitive. Napaka-insensitive ng mga bagay na sinasabi mo na ganito ang gawin mo, mag-asawa ka, mag-anak ka para may mag-alaga sa'yo in the future. Napaka-insensitive ng bagay na yun. At sana sa mga nakakarinig ngayon, huwag nyo nang itanong yun sa ibang tao. Meron pa isa.
Eto gawin nyo para magkaanak kayo, mag-live kayo, mag-travel kayo, ganun, ganun. Kung magsabi naman sila ng ganun, akala mo magbibigay ng pera pang travel, di ba? Hindi naman. Charot lang. Humihingi pala ng pera. Anyways, isa lang naman ang punto ko dito. Huwag mong pakialaman kung paano dalhin ng ibang tao ang buhay nila hanggat hindi pa apektado ang buhay mo. Kung hindi ka naman affected, ay huwag kang mangialam. Ganun lang yun, diba? Anyways, maraming salamat ulit, Geraldine, sa pagtitiwala mo nitong ating program para i-share yung kwento ng buhay mo. Sa mga nakakarinig ng kwento na ito ngayon, lalong-lalo na sa mga broken-hearted, nako, naway magkaroon kayo ng inspirasyon para magpatuloy kayo sa buhay niyo sa pakikipaglaban at magpatuloy kayo sa pag-move on. 'Di ba? 'Yun ang importante diyan. Shout out naman ako diyan sa kaibigan kong si Claire. Hi Claire, mag-move on ka na. Charot. Kasi siya paulit-ulit siyang bumabalik eh. Hindi ka talaga makakausad kapag bumabalik ka pa rin. Nako, nakakainis. Naiinis na ako mag-advise. Charot lang. Oo, pero naiintindihan ko rin naman siya. Hindi rin naman talaga madaling bumitaw, lalo na dun sa tao na attach ka na. Anyways, thank you again for listening and for visiting our channel. Sa mga nag-subscribe na po, maraming salamat. Sa mga hindi pa, please subscribe to our channel. Click the notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron tayong mga uploads. At susubukan ko pa rin mag-upload ha, kahit Holy Week ngayon. Subukan natin, gawin natin yan kung meron tayong time. Kung wala namang upload, rest assured na in the next few days ay meron na po ulit, okay? Maraming salamat sa inyong lahat. At kung meron kayong sariling kwento ng inyong buhay, please do not hesitate to share that. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag na huwag kakalimutan na kung hindi makapag-share dyan, pwede sa ating Facebook page. Ayun, paki-follow na lang din ang ating ibang mga social media accounts, TikTok, Threads, Instagram, and Facebook. That's Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta at pagmamahal nitong ating channel. Ako pong muli ang inyong one and only Mama Mia, dito lamang sa paborito niyong programa. Paalam po and magandang araw sa inyong lahat. Have a wonderful and meaningful Holy Week. Thank you so much po and bye-bye!